Okay, magandang umaga naman sa inyo po. Ako po ay magbabasa naman ulit. Ipagpatuloy naman natin ang Genesis chapter 15, versikulo 1 to 21. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga Damaskong si Eliezer?" At sinabi ni Abram, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak at narito't isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo." At siya'y inilabas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin, kung mabibilang mo." At sa kanya'y sinabi, "Magiging ganiyan ang iyong binhi." At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon na napaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldiyo upang ibigay sa iyo ang lupain ito na manahin mo." At sinabi niya, "O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko ng aking mamahanahin?" At sinabi sa kanya, "Magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang at ng isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang at ng isang inakay na bato-bato at ng isang inakay na kalapati." At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya at pinaghati niya sa gitna at kanyang pinapagtapat-tapat ang kalahati datapwat hindi hinati ang mga ibon. At binaba ng mga ibong mangdadagit ang mga bangkay at binubugaw ni Abram. At nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abram ng mahimbing. At narito ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakandiya. At sinabi ng Diyos kay Abram, "Tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at mangaglilingkod sa mga yaon at pahihirapan pang 400 ang taon. At iyong namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Datapwat ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa ikaapat na salin ng iyong binhi ay magsipagbalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasan ng mga Amoryo." At nangyari na paglubog ng araw at pagdilim na narito ang isang hurnong umuusok at ang isang tanglaw na naniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Ng araw na iyon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsabi, "Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupain ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Ang mga Sininyo at ang mga Kanisiyo at ang mga Kadmoniyo at ang mga Hitiyo at ang mga Perisyo at ang mga Rephaim at ang mga Amoryo at ang mga Kananyo at ang mga Gergesyo at ang mga Jebusyo.
Yun po yung chapter 15. Proceed po tayo ng chapter 16. Versikulo 1 to 16. Si Sarai nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya, at siya ay may isang alilang babae na taga-Ehipto na nangangalang Agar. At sinabi ni Sarai kay Abram, narito ngayon, ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamanhik ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae. Alilang babae. Marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At dininig ni Abram ang sabi ni Sarai. At kinuha ni Sarai na asawa ni Abram si Agar na taga-Ehipto na kanyang alila. Pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abram sa lupain ng Kanaan, at ibigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. At siya ay sumiping kay Agar at naglihi, at nang makita niyang siya ay naglihi, ay niwalang halaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. Take note guys. Genesis chapter 16, versikulo 4. At siya ay sumiping kay Agar at naglihi. At nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalang halaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. At sinabi ni Sarai kay Abram, ang aking pagkaapi ay sumaiyo. Idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan. At nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin. Ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. Datapwat sinabi ni Abram kay Sarai, narito ang iyong alila ay nasa iyong kamay. Gawin mo sa kanya ang iyong minamagaling sa iyong paningin. At dinuwahagi siya ni Sarai. At si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap. At nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo sa shore. At sinabi ka Agar, alila ni Sarai, saan ka nanggaling? At saan ka paroroon? At kanyang sinabi, ako'y takas mula sa harap ni Sarai na aking Panginoon. Sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, magbalik ka sa iyong Panginoon at pahinuhod ka sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihin kong mainam ang iyong binhi. Take note guys kay Ismael to. Genesis chapter 16, versikulo 10. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihin kong mainam ang iyong binhi. Mainam ang iyong binhi na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Karamihan ha. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihin kong mainam. Mainam ha, ibig sabihin, pararamihin kong mainam ang iyong binhi na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay manganganak ng isang lalaki. At ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael, sapagkat diningig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. At siya'y magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao. Pakinig guys, versikulo 12 ng chapter 16 ng Genesis. At siya'y magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao. Ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat. At ang kamay ng lahat ay laban sa kanya. At siya'y tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. Take note guys, paano sinabi ng chapter 16? Sa hindi pa to sinilang Ismael.
sinabi ni Amang Yahweh. Versikulo 12, chapter 16 Genesis. At siya'y magiging parang asnong bundok. At siya'y magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao. Ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat. At ang kamay ng lahat ay laban sa kanya. At siya'y tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At kanyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kanya. Ikaw ay Diyos na nakakakita, sapagkat sinabi niya, namasdan ko rin barito ang likuran niyaong nakakakita sa akin. Kaya't nginalanan ang balong yaon, balon ng nabubuhay na nakakakita sa akin. Narito't ito'y nasa pagitan ng Kades at Berit. At nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abram. At ang itinawag ni Abram na pangalan sa kanyang anak na ipinanganak ni Agar ay Ismael. At si Abram ay may 86 na taon nang ipanganak si Ismael ni Agar kay Abram. So, guys, proceed ako sa chapter Genesis ng 17 na, versikulo 1 to 27. Makinig lang po. At nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka, at ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam. At nagpatira pa si Abram at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasa iyo. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Take note guys, huwag niyo kalimutan. Genesis chapter 17, versikulo 4. Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasa iyo. At ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham. Dito na nagsimula ang HA na sinabi noong una pa, ang kanyang pangalan ay Abram. Ngayon, inulit ng Diyos ang pangalan niya. Pakinggan. Genesis chapter 17, versikulo 5. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Yun guys. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin at papanggagalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. At aking pagpapatibayin aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tipang walang hanggan Take note guys. Babalikin ko. Genesis chapter 17, versikulo 7. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan. Iingatan mo at ang iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na iyong iingatan sa akin at sa inyo ng inyong binhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo
at kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo, at ang may 8 araw, 8 araw, 8 days, 8 araw ay tutuliin sa inyo. Ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa inyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay isa sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong iyon ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. At sinabi ng Diyos kay Abraham tungkol kay Sarai na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sara lang. Dito rin nag-change ang pangalan ni Sarai, at binago ng Diyos ang pangalan niya ay nagiging Sara, ang magiging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain, at sa kanya'y bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Take note guys. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa at nasabi sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na, at manganak pa kaya si Sara na may 90 taon na. At sinabi ni Abraham sa Diyos, kahimanawari si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, hindi kundi ang iyong asawa si Sara ay magkaanak. Take note guys, babalikin ko versikulo chapter 17 versikulo 18 At sinabi ni Abraham sa Diyos, kahimanawari si Ismael. Ano ibig sabihin ng kahimanawari si Ismael ay mabuhay sa harapan mo? At sinabi ng Diyos, hindi kundi ang iyong asawang si Sara ay magkaanak sa iyo, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Isaac, at aking patitibayin ang aking tipan sa kanya ng pinakatipang walang hanggan. Walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. Tandaan nyo guys, hindi binigay ang pagpatuloy kay Ismael, kundi kay Isaac. Yan ang tandaan nyo. Pakinig. Chapter 17, versikulo 19. At sinabi ng Diyos, uulitin ko, dalawa ito. Genesis chapter 17, versikulo 18 and 19, para maunawaan nyo 18, versikulo. At sinabi ni Abraham sa Diyos, kahimanawari si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, hindi kundi ang iyong asawang si Sara ay magkakaanak sa iyo, at tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaac. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya ng pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay mo. Pagkamatay niya. Ulitin ko ang 19 versicle 19, chapter 17 Genesis. At sinabi ng Diyos, hindi kundi ang iyong asawang si Sara ay magkakaanak sa iyo, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Isaac. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya ng pinakatipang
tipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. Tandaan niyo yan. At tungkol kay Ismael, pakinggan ha, versikulo 20, chapter Genesis 17. At tungkol kay Ismael ay dininig din kita. Narito't aking pinagpala siya at siya'y aking pagpapagaanakin ng marami at siya'y aking pararamihin ng di kawasa. 12 prinsipe, 12 ha, prinsipe, 12 prinsipe ang kanyang magiging anak. At siya'y gagawin kong malaking bansa. Okay, nandoon na rin yun. Malaking bansa na rin yun. Ngunit, ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaac na iaanak sa iyo ni Sarah sa tadhanang araw sa taong darating. Take note guys, ha? Versikulo 21 ng chapter 17, ha? Ngunit, ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaac. Ano ibig sabihin? Pagtitibayin ko kay Isaac na iaanak sa iyo ni Sarah sa tadhanang araw sa taong darating. Yan. Ang kay Ismael lang, ang binigay lang ng Diyos, ito, pakinggan nyo ha, versikulo 20, chapter 17. At tungkol kay Ismael ay dininig din kita. Narito't aking pinagpala siya at siya'y aking pagpapagaanakin ng marami at siya'y aking pararamihin ng di kawasa. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak at siya'y gagawin kong malaking bansa. Okay, may malaking bansa naman din kay Ismael. Okay. Ngunit, ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaac na iaanak sa iyo ni Sarah sa tadhanang araw sa taong darating. Technique nyo guys, kung marunong kayo mag-isip, isipin nyo na mabuti. Anong ibig sabihin ng 20 versikulo at saka 21? Paano sinabi ang tungkol ni Ismael at tungkol kay Isaac? At nang matapos na makipag-usap sa kanya ay napaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham at ipinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak at ang lahat na ipinanganak sa kanyang bahay at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga lalaking kasambahay ni Abraham at itinuli ang laman ng kanilang balat ng masama ng araw ding yaon ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 99 na taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. At si Ismael ay may 13 taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Nang araw ding yaon, tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak at lahat ng lalaking kasambahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain ay pinagtuling kasama niya. Okay. Yun lang yun guys. Yung tatlo yun. Genesis chapter 15, 16 at saka 17. So bukas naman tayo ulit. Salamat sa pakikinig at magandang umaga sa inyo. Sana may matutunan pa kayo ng marami pa. At tulong-tulong tayo magbasa. Kalat nyo. Share nyo kahit wag na kayo mag-subscribe. Ang akin lang matutunan ninyo. Salamat.